Pagkakain, itinaboy ni Lengleng ang dalawa sa salas, at para huwag bumuntot sa bisita ang tuta, binigyan ito ni Lengleng ng pagkain sa kusina. Nakapagsarili sina Angelo at Tanya. Nang paalis na ang binata, heto na naman, tila kidlat ang Labrador. Humahalipoy-poy iyon. Ayaw nitong iwan siya ni Angelo. Isama mo na kaya, suhestyon ni Lengleng. Ate naman, nagbababala ang tono ni Tanya. Huwag mong isubo si Angelo, baka hindi siya mahilig sa pet. Kung kaya niyang mag-alaga ng 200 goldfish, nanunuksong hayag ni Lengleng, kaya niya rin niyang tuta. Natawa na rin ang binata. Sabi niya, actually, ang ate Gretel ko ang nag-aalaga sa mga binili ko sa pet shop. Wala kang hilig sa mga hayop? Tanong ni Tanya. Hindi sa ganoon, anang binata. Pero hindi fair sa alaga kapag walang panahon sa kanya ang amo. At saka bawal sa tinitirahan ko ang kahit anong pets. Diyan sa dalandanan? Hindi makapaniwala ang tono ni Tanya. Kailan pa ibinawal ang pets sa residential na lugar? Kapag weekends lang ako naririto sa Valenzuela. Weekdays, nasa Pasig City ako, sabi ni Angelo. May condominium unit ako roon. Malapit lang sa trabaho ko. Muli, nagsuhestyon si Lengleng. Bakit hindi mo siya iuwi, Angelo, ngayong gabi lang? Tapos, ibalik mo siya bukas ng hapon. Mabilis na pumayag ang binata. Bakit hindi? Chance yun para makadalaw siyang muli at bukas din. Pero ibig niyang makatiyak. Aniya sa dalaga. Are you sure won't mind kung dadalhin ko muna itong alaga mo at ibabalik ko siya bukas? Kung hindi siya makakaabala sa iyo, sabi ni Tanya. Of course not. Karakang tugon ng binata. Di sige, pakibit na sagot ng dalaga. Bumalik ka bukas. Sa hapon, pwede na? Tanong ni Angelo. Say around 5? Naririto ka na? Tumango si Tanya. Kumakawag ang buntot. Galak na hinatak na ng tuta ang pantalon ni Angelo. Nagpaalam na ang binata sa dalaga bago kay Lengleng. Thanks for the meal at maraming salamat sa lahat-lahat. Aling Lagdamea. Ang formal mo naman, bulalas ng kausap. Tiyak ni Lengleng, ang kaibigan niyang part-time maid ng ate nito ang nagsabi kay Angelo ng buo niyang pangalan. Ate Lengleng na rin ang itawag mo sa akin. Lumakad na sina Angelo at ang Labrador. Nang wala na ang binata, saka kinurot ni Tanya si Lengleng. Nasa loob na uli sila ng bahay noon. Tawa ng tawa si Lengleng habang aray ng aray. Baka akalain niya, kasabwat mo ko. Pausig ang tono ni Tanya. Kasabwat saan? Sabi ni Lengleng. Saan pa raw? Halatang ipinadala mo sa kanya yung tuta para magkadahilan siyang bumalik bukas, sabi ni Tanya. Ayaw mo ba? Sabi ni Lengleng. Hindi umimik si Tanya. Malay mo, baka makadiga na siya bukas. Pinandilatan ng dalaga si Lengleng. Inispiyahan mo nga kami rito sa salas. Nakinig ka sa usapan namin? Bakit hindi ko kayo iespeyahan? Sabi ni Lengleng. Wala akong maulinig na salitaan ninyo. Sabi ko sa sarili ko, aba, delikado. Baka kung ano nang ginagawa sa iyo ni Angelo. Wala kaming ginawang masama, Ate Lengleng. O nasilip ko naman buhat doon sa komedor. Wala talaga. Buti hindi napanas ang laway niyo. Paano nga pala kayo nagkakilala ni Angelo? Iniba ni Tanya ang usapan. Nagkwenta naman si Lengleng. Nako, talagang ibinenta mo ko sa kanya, Ate Lengleng.
Boto ako kay Angelo, Tanya. Pakiramdam ko, abot langit ang tumama niyang pag-ibig sa'yo. Sobrang mahiyain nga lang. Parang mahirap paniwalaan ang pagkamahiyain niyang yun. Baka kunwari lang, sabi ni Tanya. Anong kunwari? Sabi ni Lengleng. Kung masdan ka niya, daig mo pa ang Diyos ang nakapedestal. Umirap si Tanya. Kung masama ang mukha ni Angelo, dugtong ni Lengleng sa sinasabi, hindi ako magtataka yung pasamba niya pagtitig sa'yo. Hindi naman siya pangit. Ang gwapo-gwapo nga. Sing gwapo ni Brad Pitt. Bagay kayo dahil mas maganda ka pa sa pinagsamang Donita Rose at Vilma Santos. Itinutulak mo ba akong gustuhin din si Angelo, Ate Lengleng? Kapag nagkaigihan kayo, sabi ni Lengleng, maluwag ang loob ko na iwan ka. May tiyak na mangangalaga sa'yo. Pero kung hindi mo siya type, ibinitin na ni Lengleng ang kasunod. Pabuntong hiningang sumulampak ng upo si Tanya sa sopa, sabay patong ng nakakrus na mga paa sa mesita. Ano bang pakiramdam mo, ha? Kulit ni Lengleng. Wala siyang pag-asa? Kaya ba panayang irap at simangot mo sa kanya kapag andoon siya sa pet shop? Nagtapat si Tanya. Noong una, sinamungutan ko siya dahil ang bastos niya. Biro mo, tinatanong siya ni Karusing kung ano ang bibilhin, pero hindi niya pinansin. Sa akin siya nakatingin na parang ako lang ang tao sa mundo. Wow naman, tatawa-tawang puna ni Lengleng. Sa umpisa pa lang pala, na-inlove na agad sa'yo si Pogi. Tapos, sabi uli ni Tanya, noong pabalik-balik na siya sa pet shop, panay pa rin ang irap mo at pagsimangot. Pasumbat ang tono ni Lengleng. Nasuya na kasi ako, Ate Lengleng. Halatang halata na ni Celia na interesado siya sa akin, pero kung bakit parang pipi. Idinadaan na lang sa pagbili ng goldfish para magkaroon yung pumunta sa tindahan. Dahil sa kanya, alaga tuloy akong tuksohin ng mga helper ko. Siyempre, sang-ayon ni Lengleng. Sa dami ng taghanga mo, ngayon lang sila nakatagpo ng hindi agad sumuko sa matalimong pangiisnab. Akala nila, di ba? Man-hater ka talaga. Kung mo ba napansin sa akin ang lahat ng nagtangkang manligaw? Man-hater na ako? Iyon ang kanilang impresyon, sabi ni Lengleng. Kaya walang nagtyaga dahil hindi ka nga namamansin. Ito lang si Pogi ang hindi pinanghinaan ng loob. Ang tiyaga kahit ipinaglihi yata sa makahiya. Kaya tamo, pati yung tuta nakahalata na rin sigurong tapat yung tumubong pag-ibig ni Angelo sa'yo. Abay, lawitan mo siya ng pag-asa, Tanya. Paano ko yan magagawa, Ate Lengleng? Kapag bukas at nagtinginan lang kami, kumislap ang mga mata ni Lengleng. At may pag-asa nga ba si Pogi sa puso mo? Nag-isip si Tanya, pero isang segundo lang. Kapag nagtapat siya ng tuwid na nakatingin sa aking mga mata, baka sakali. Di may gusto ko rin kay Angelo? Tanong ni Lengleng. Kung nagawang hulihin ni Angelo ang loob ng matapang na Labrador na gagawin kong bantay dito sa bahay. Ano ka ba? Bulalas ni Lengleng. Bakit hindi mo madiretsa ang pag-amin na type mo rin si Pogi? Nahihiyang umamin si Tanya. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito, Ate Lengleng. Nakakakaba pero excited din ako. Di kursunada mo na rin siya, tanong ni Lengleng. Oo na nga. Type ko rin si Angelo, pag-amin ni Tanya. Sinibat ng makahulugang tingin ni Lengleng ang Mayna sa hawla. Narinig mo yun ha, cutie?
ikaw ang saksi. Tinalikuran ng ibon si Lengleng. Sus! Ani Lengleng sa ibon. At nagtatampo ka pa pala hanggang ngayon, ha, cutie? Hindi sumagot ang dati saksakan ng daldal na Mayna. Bahala ka, sabi ni Lengleng. Kaninong dila ba ang uurong kapag hindi ginagamit? Bah, ikaw rin, cutie. Kapag ganyan ka ng ganyan, mas lalo kitang hindi papapanoorin ng Itbulaga. Habang sinisermonan ni Lengleng si cutie, si Tanya naman ay napangiti sa sarili. Naguni-guni niya kung paanong naghabulan ang tibok ng puso niya kanina pagkakita kay Angelo. At kung alam lamang ni Angelo kung ilang ulit niyang kinurot ang sarili upang matiyak niya na hindi siya nangangarap lamang. Sa kabilang dako, ganoon din humigit kumulang ang ginagawa ni Angelo. Ibig niya masiguro na hindi pangarap lang ang lahat, na totoong nagkaharap na sila ng dalaga at nagkasalo pa man din sa hapunan. Pero sa halip na kurot sa sarili, iba ang ginagawang paniniyak ni Angelo. Hinihimas niya ang tuta, kinakausap na tila iyon may isip na pares ng tao. Princess ang ipinangalan niya sa Labrador. Promise, Princess, kapag ibinalik kita bukas kay Tanya, hindi na ako mahihiya sa kanya. I'll gather all the courage I could muster para maitanong ko kung wala pa siyang boyfriend. Malakas siyang tinahulan ni Princess. Parang ibig niyang sabihin sa binata, ano ba namang tanong niyan? Kung si Cutie, ang madaldal na Myna Bird, ay may papel sa napipintong pagkakaunawaan ni na Angelo at Tanya, si Princess, ang Labrador puppy na ipinahiram ng dalaga sa binata, ay may gagampanan din mahalagang papel sa kwentong ito ng pag-ibig. Abangan!